Kanina ka pa ah. Tingnan natin ngayon kung didikit ka pa sa akin pagkatapos nito. Sabi pa nga ni Baron Cimarron at bigla namang kumabog ang dibdib ni Cantos matapos iyon. Kinben Book 6, Chapter 14. 40-34 ang score sa kalagitnaan ng second quarter at matapos ang ilang highlights na ginawa ni JC Tenorio ay tuluyan na nga itong pinutol ni Maki Romero nang tumira siya ng isang malupit na jump shot sa harapan nito. Si Tenorio nga ay nasa sahig ng court matapos ang ginawang iyon ni Maki at si De Ocampo ay napatakbo naman kaagad dito upang ito ay tulungang tumayo. Iniisip nga ni Willie na baka masira ang magandang umpisa ni JC dahil sa nangyaring iyon, kaso nang makatayo na ang kanyang point guard ay napaseryoso siya nang makita ang pagbuntong hininga nito. Wala rin siyang naramdamang frustrations dito at mas nangibabaw ang kakalmahan sa player na ito. Okay lang ako Kuya Willie. Naaalala pa pala ako ni Maki Romero. Mahinang winika nga ni JC Tenorio na napatingin pa sa kanyang Kuya Willie matapos iyon. Salamat kuya. Hindi ako magpapatalo sa kanya. Hindi rin ako papayag na matalo tayo. Sambit pa nga ni Tenorio at sinambot na nga niya ang bola mula sa inbounder na si Rizal. Kasunod nga noon na yung pagtakbo ng mga kasamahan niya sa kanilang side. Pagdating nga ni Tenorio sa side nila ay siya naman pagdating ni Romero. Hindi na nga nagsalita pa si JC at umabante kaagad siya. Ginamit nga niya ang mahaba niyang braso para magsilbi niyang pangharang sa sasabay sa kanyang si Romero. Sa pagpasok nga ni JC sa loob ng arko ay bumigla naman siya ng hinto at pagtalon palayo gamit ang kanyang kanang paa. Si Maki naman ay napaseryoso dahil hindi niya maaabutan iyon. Isang 1-foot jumper ang ginawa ni Tenorio at pumasok ang bola sa basket na ikinatcher kaagad ng mga taga Cavite. Paglapag nga ni JC ay agad siyang umatras at seryosong tiningnan si Maki Romero na marahang napatingin din sa kanya matapos ang kanyang ginawa. Gagamitin kong advantage ang task ko para makapuntos. Kung ikaw ang speed mo ang gagamitin mo, height naman ang sa akin at ang shooting skill ko. Sabi nga ni Tenorio sa sarili at makikita ngang na kay Suarez na ang bola nang mabalik na uli sa kalapan ito. Mabilis namang huminto si Martin nang dikitan na siya ni Zamora. Marahan nga rin siyang napaatras dahil malikot ang galawan ng mga kamay nito. Umatras nga siya kaagad at hinanap si Maki kaso mukhang mahihirapan siyang basta pasahan ito dahil kadikit pa rin ito si Tenorio. Mas dumikit ang depensa nito sa akin. Kailangang makatakas ako para mapasahan ako. Sabi nga ni Maki sa sarili at sa pag-atras niya ay siya namang mabilis niyang pagtakbo na napaghandaan din naman ni Tenorio na focus lang sa pagdepensa. Ito na ako ngayon Maki Romero. Matibay na rin ako sa depensa. Ako ngayon ang pipigil sa mga plano mo. Sabi nga ni Tenorio sa sarili at si Maki naman ay hindi pa rin makawala sa kanya dahil sa kanyang agresibong paghabol sa pinupuntahan nito. Si Baron at Larry naman ay nakita ang hirap na pagtakas ni Maki sa bantay nito. Si De Ocampo naman ay pasimpleng napatingin sa dalawang iyon at si Cimarron nga ay bumigla ng takbo sa likuran ni Dizon na nagbigay rito ng screen. Nakita iyon ni Martin kung kaya't bumigla siya ng talon palayo at ibinato kay Baron ng bola. Si Sky nga ay muntik pang mapalo ang bola sa pagbitaw niya at laking pasasalamat niya nang mabigo ito. Pagsambot naman ni Baron ay agad niyang hinarap ang basket at napangiti siya nang may pag-aangas nang si De Ocampo ang humarang sa kanya, ang ace player ng Cavite. Sabi nga ni Baron sa sarili at sa paghawak niya sa bola ay bumigla siya ng pagkaliwa na sinundan niya ng mabilis na pagkanan. Ginamit agad niya ang kanyang kaliwang braso para pasimpleng bakuran ang paglapit ni De Ocampo. Kasunod nga rin noon ay ang paghila niya sa kanyang dribble at dito na nga napangiti ang kanyang defender na bumigla naman ng abante. Hindi mo ako maiisahan.
Sabi nga ni De Ocampo sa sarili at sa paglayo ni Baron ay napaseryoso siya nang lumitaw pa rin sa harapan niya ang kanyang katapat. Ang bilis din niya pero sabi nga ni Baron sa isip at isang mabilis na paghakbang pauna ang kanyang ginawa na naging dahilan upang si De Ocampo ay mapangiti ng marahan. Talagang pipilit ka pa rin sabi nga ni De Ocampo sa sarili. Ang mga fans nga ni De Ocampo ay napacheer ng malakas dahil sa ganda ng depensa nito kay Cimarron na hindi pa rin makatakas sa kanya. Si Coach Isaiah nga ay napasigaw na lang kay Baron. Sinabi niyang ipasa na ang bola dahil ang shot clock nila ay paubos na. Napahinto naman agad si Baron at dito nga ay wala nga raw talaga siyang choice. Dito nga ay bumigla siya ng talikod kay De Ocampo at doon na nga siya bumigla rin ng pagharap. Kasunod nga noon ay ang pagtalbog ng bola sa sahig ng court ang naganap dahil isang bounce pass ang kanyang ginawa sa bumigla ng dating na si Suarez. Naiwanan nga nito si Sky Zamora at nang makita iyon ni De Ocampo ay parang gumalaw lang ang isa nitong paa ng marahan. Si Coach Alan nga ay napakuyom dahil sa nangyaring iyon. Si Martin Suarez naman ay nagulat nang ang bola ay natapon palayo mula sa kanyang kamay. Nasa tabi na nga pala niya si De Ocampo na nagbigay sa kanya ng malakas na datingan. Si Larry naman ay tumalon para habulin pa rin ang bola at pagkakita noon ni Hernandez ay agad din siyang humabol doon. Nakuha nga ni Dizon iyon dahil hindi pa iyon lumabas sa guhit. Pagharap nga niya sa basket ay siya namang paglitaw ni Cantos na nakataas na kaagad ang mga kamay. Mabilis ang depensa ng kalaban namin. Hindi na rin patakasin ni Tenorio si Maki. Sabi naman ni Coach Isaiah sa kanyang sarili nang makita ang mga kaganapan sa loob ng court. Paubos na ang shot clock, itira mo na iyan Larry. Sigaw na nga lang ni Maki na tumakbo ng mabilis papunta sa basket. Si Hernandez naman ay napabalik sa ilalim ng basket at si Dizon naman ay bumigla ng isang mabilis na step back at pinakawalan agad niya ang bola mula sa kanyang mga kamay. Bilisan ang tirang iyon na ang purpose lang ay ang patamain sa ring ang bola. Paglapag nga niya ay bumigla agad siya ng takbo papunta sa basket. Ganoon nga rin si Baron dahil makikitang si Hernandez ay na-box out agad ng walang kahirap-hirap ni Rizal at si De Ocampo pa nga ang nakakuha ng rebound. Kasunod nga noon ay ang mabilis na pagtakbo ni Sky Zamora na kinaseryoso naman ni Martin Suarez na siyang pinakamalapit doon. Si Shaquille naman ay marahang napaatras nang tumakbo na pabalik si Rizal. Hindi man lang daw siya nakapwesto ng ayos at hindi siya nakagalaw sa box out na ginawa ng kanyang katapatan. Ang bola namang hawak ni De Ocampo ay binigla ni Baron ng steal kaso naiiwas agad ito ng kalaban. Napadiretso si Baron at pasimple pa siyang sinanggi ni De Ocampo at doon na nga niya ibinato sa sahig ang bola at hindi ito papunta sa tumatakbong si Zamora. Si Tenorio nga ang sumalo ng bola at nakikita naman si Maki na mabilis na hinabol ito. Si Zamora ay huminto at inilayo si Suarez. Si Dizon naman ay kumaripas ng takbo at dito naman makikita si Cantos na nasa kabila at parang may masamang binabalak na ikinasigaw ni Coach Isaiah. Si Baron na nga ang humabol doon at sa pagdating nga ni Tenorio sa side nila ay napadepensa agad si Maki. Hindi nga nagmadali ang Cavite, bagkus ay parang isang normal na possession lang ang nangyari. Si Maki nga ay mabilis na pinalo ang bolang pinapatalbog ni Tenorio, kaso naiiwas ito ng kanyang kalaban. Umatras nga agad si Tenorio at si Maki naman ay umabante. Babawian kita ngayon sa depensa, sabi nga ni Maki, kaso si Tenorio ay bumigla ng kaliwa at abante dahil naroon na si De Ocampo upang magbigay ng screen. Sa paglampas nga ni JC ay nagdilim pa ang kanyang paningin. May mga kakampi rin ako at ilalampaso kita bilang isang team player. Bulalas nga ni Tenorio sa isip. Ngayon nga ay si Dizon na ang humarang sa kanya kung kaya't bigla niya itong tinalikuran. Napahanda naman si Larry kaso ang bolang hawak ng nasa unahan niya ay bumulusok bigla sa sahig. Dumaan naman doon si De Ocampo at nasa likuran nito si Maki na naiwan dahil sa paggamit ng kalaban ng pisikal na lakas. Nagpamalas nga ang tandem ni Tenorio at De Ocampo ng isang play na kung saan ay makikita na nga si Willie na tumalon palapit sa basket.
Isang 100 shot ang kanyang ginawa na sinubukan pang butaan ni Dizon. Kaso, hindi niya naabutan ang bola. Tumama nga ang bola sa board at pumasok ito sa basket matapos iyon. Kasunod nga rin ang pag-score na iyon ni De Ocampo ay ang pagkawala ng malakas na cheer ng Cavite para sa kanila. Si Maki naman ay dinikitan na kaagad ni Tenorio at mukhang ito ang gagawin nito hanggat nasa loob silang dalawa ang hindi pa kawalan ang manlalarong ito ng kalapan. Kailangang mabigyan namin ng screen si Maki. Sabi naman ni Larry at Baron sa sarili, kaso bigla rin nilang naisip na isa nga rin pala itong oportunidad upang sila ay makapuntos. Pagsambot nga ni Martin sa bola ay bumigla ng hingi si Dizon dito. Pang ilalim lang ang galawan ni De Ocampo. Sa labas ako pupuntos. Sabi nga ni Dizon sa sarili at agad niyang ipinasa sa kanya ni Martin ang bola. Kaso lumitaw bigla si Cantos at napakuyom na lang si Coach Isaiah nang makita ang kapabayaan na iyon ng kanyang mga players. Nakuha nga ni Cantos ang bola at agad siyang dumiretso sa basket at nagpakawala ng isang layup. Kaso mabuti na lang at nahabol ito ni Baron at binutaan niya ito na nagbigay ng panghihinayang sa mga fans ng Cavite. Tumapon ang bola. Kaso si De Ocampo ang nakakuha noon na agad na inabantehan ni Baron at dinepensahan naman agad siya nito. Si Larry naman ay humabol at nang makita ito ni Willie ay agad siyang tumalikod at bumigla ng palayong talon. Dito na nga makikita ang isang hook shot na ginawa nito gamit ang kanyang kanang kamay. Hindi nga iyon nagawang butaan ni Dizon at Cimarron dahil lang ganda agad ng espasyong ginawa ni De Ocampo sa tirang iyon. Naging 46-34 ang score matapos iyon at si Coach Isaiah nga ay wala nang nagawa kundi ang tumawag ng timeout. Pagbalik nga ng mga players niya sa bench ay kay Shaquille siya napatingin ng seryoso. Naroon pa raw ito sa may area pero hindi ito humabol ng depensa kay De Ocampo. Sorry po coach, nahihiyang wika nga ni Shaquille. Napailing naman si Coach Isaiah sa sinabing iyon nito. Naroong bata pa raw ito pero ilang buwan na nila itong kasama at mukhang kailangang mapukpok pa raw talaga ito para maging maayos. Tristan, papasok ka na. Ikaw ang magiging sentro. Maki, unahan mong takasan si Tenorio. Agresibo ang depensa sa akin coach si Tenorio. Alagang-alaga ako. Sagot naman ni Maki. Walang mangyayari kung magpapabantay ka roon ng ganoon. Dapat matatakasan mo iyon. Mas mabilis ka sa isang iyon. Seryosong wika nga ni Coach Isaiah. Ang problema pa rin nga raw niya ay ang malalaking players na sina De Ocampo at Tenorio. Bakit nga ba raw iniisip niyang masisira ang kumpiyansa ng mga ito sa mga ilang highlights na nagagawa ng kanyang players? Nalimutan niyang mga naglalaro na ito sa Maharlika dati pa kung kaya baliwala na ito. Martin, Baron, magkakampi ba kayo? Nasaan ang chemistry ninyo? Kayong dalawa ang inaasahan kong gagawa ng plays kapag si Maki ay hindi makatakas kay Tenorio. Pero walang ganoong nangyayari. Ikaw Larry, dikitan mo si De Ocampo. Gayahin mo ang ginagawa ni Tenorio kay Maki. Kapag hindi mo siya nabigyan ng isang block o steal ngayong quarter o kahit isang successful play na siya ang bantay, ay papaupoy na kita. Wala na tayo sa Mindoro ngayon. Hindi na ito kagaya ng Mima Europa League na kung saan ay dominated ng team natin ang laro. Huwag ninyong sayangin ang oras na ibibigay ko sa inyo. Ipakita ninyo ang level ng galing ninyo na pang higher league. Winika pa nga ni Coach Isaiah na seryosong nakatingin sa kanyang mga players. May gigil nga ang kanyang mga salita at kahit gusto na niyang ipasok sina Carlo at Ricky ay hindi pa raw ito oras. Si Marlo naman ay 2 na ang fouls. Kaya kailangan daw niyang magamit ito hanggang sa dulo ng game. Baka nakakalimutan ninyo, kapag pangit ang result ng unang season natin sa ligang ito, ay baka wala na ulit tayo sa sunod na taon. Dagdag pa nga ni Coach Isaiah at makikita naman nga ang pagseryoso ng mga manlalaro niya nang marinig iyon. Iyon ba ang gusto ninyo? Tanong pa nga ni Coach Isaiah at isang malakas na hindi naman ang sagot ng kanya mga players. Pagkatapos nga noon ay sinabi na ni Coach Isaiah ang kanilang planong plays. Si Tristan naman ay panay ang tango dahil mukhang siya raw ang may malaking role sa pagkakataong ito. Itabla ninyo ang laban o maging lamang kayo sa pagtatapos ng first half. Huling winika pa nga ni Coach Isaiah at pagkatapos noon
ay pumasok na nga sina Romero, Suarez, Semeron, Dizon at ang bagong pasok na si Agoncillo na napatingin pa sa kanyang makakatapat na si Rizal. Ayaw niya pa ring ipasok si Magbuo. Mukhang gusto niyang magamit iyon hanggang sa huling quarter. Sabi naman ni Coach Alan nang magsipasok na ang kanyang mga players. Ituloy lang ninyo ang ginagawa ninyo, lalo ka na JC. Good job sa depensa kay Romero. Sabi pa nga ni Coach Alan at doon na nga nagpatuloy muli ang laban. Si Rizal nga ay napatingin kay Agoncillo na siya ngayong tatapatan niya. Sinandalan nga agad ni Tristan ang kanyang katapatan at tumingin kay Suarez. Akin na Martin ang bola. Bulalas nga ni Tristan at si De Ocampo ay napaseryoso nang mapunta roon ng bola. Sila rin naman ay mabilis sa tumakbo palabas at nakita naman ito ni Tristan dahil tuloy roon kaya si De Ocampo ay napabalik kay Dizon. Napangiti naman si Agoncillo nang makita iyon at hinawakan na nga niya agad ang bola. Kumaliwa nga ang kanyang katawan at sa pagsandal niya ay bumigla siya ng abante ng isang paa palayo sa kanyang katapat. Si Rizal naman ay napahabol kaso mabilis si Tristan. Ang ikalawa nga niyang hakbang ay ang kanya ng pag-iwas sa sentro ng kalaban. Marunong itong si Agoncillo. Inutakan na kaagad niya si Liam. Sabi naman ni De Ocampo sa sarili at isang layup nga ang ginawa ng sentro ngayon ng kalaban. Paglapag nga ni Tristan ay napatingin pa siya sa kanyang mga kasamahan. Ganon lang ang pag-score, easy 2 points. Wika nga nito na kinangisi na lang ni Baron at Maki. Mayabang, manang-mana talaga sa iyo si Trey. Bulalas naman ni Maki at napailing naman si Tristan. Wala mahina ang katapat ko, slow mover. Bulalas pa ni Tristan at si Rizal ay napaseryoso nang marinig iyon. Si De Ocampo naman ay napaseryoso rin dahil sa nangyaring iyon. Mukhang nakita agad nila kung saan mahina si Rizal. Kailangang tulungan ko ito sa ilalim ng basket. Sabi na nga lang ni De Ocampo sa kanyang sarili. JC, sa akin mo ibigay ang bola. Bulalas nga ni De Ocampo. Kung ganoon, ganito naman ang isasagot ko sa inyo. Sabi nga ni Willie at sa pagdating niya sa loob ng arko ay agad niyang hiningi ang screen ni Rizal. Dito nga nagkaroon ng switching at ang malaking si Rizal ay agad na dumiretso sa loob ng painted area. Mabilis namang ipinasa ni De Ocampo ang bola rito at si Dizon ay napaseryoso dahil para siyang nakikipaglaban sa isang sumo wrestler sa pisikalan. Hindi nga siya nakapwesto ng mabuti at si Tristan naman ay napatakbo kaso humarang sa kanya si De Ocampo nang may pagngisi pa. Alam ko na ang plano mo. Hindi naman ako bago para hindi iyan malaman. Mahinang wika nga ni Willie at makikita naman si Rizal na inilagay na ang bola sa basket. Kaso lumitaw roon si Baron Semeron at binutaan ng malaking tao na manlalaro ng Cavite. Mabagal ka, huli ko ang talon mo. Bulalas nga ni Semeron na buong lakas na pinalo ang bola papunta sa side nila. Si Rizal naman ang marinig iyon ay tila nagpintig ang tainga at sa paglapag ni Semeron ay lumabas pa ang dila nito. Napamura nga si Rizal kaso tumakbo na kaagad sina Baron at Larry. Ang bola naman ay tumapon sa gitna at nakuha ayon ni Suarez na mabilis na hinarangan ni Zamora. Nagkatinginan nga ang dalawa at sa paglipat ng bola sa kabilang kamay ni Martin ay binigla niya ng pagtalikod ang kanyang katapat. Sinandalan niya ito at biglang binitawan ng bola dahil dumaan na nga si Baron Semeron. Napakulong naman si Coach Isaiah nang makita iyon. Si Baron naman ay dumiretso sa basket at sinabayan siya ni Cantos na desidido rin siyang mapigilan. Kanina ka pa, bigyan nga kita ng isa. Sabi nga ni Baron at si Cantos naman ay napaseryoso nang tumalon pa rin ito papunta sa basket. Siya nga ay walang magandang pwesto ng sandaling iyon at sa pagbulusok pataas ng kalaban ay siya namang pagbangga ng katawan nito sa kanyang mukha at doon na nga napatayo ang ilang manunood ng isang dunk ang ginawa ni Semeron. Tumapo naman ang katawan ni Cantos dahil hindi niya kinaya ang pwersa ng palo ni Semeron at sa pagbiti ng manlalaro ng kalaban sa basket ay siya ring pagsilbato ng referee. Tinawagan ng blocking foul si Cantos na nakahiga pa sa ilalim ng basket na parang naalog daw ang katawan. Paglapag nga ni Semeron ay pinagmasdan pa niya ito na ikinaseryoso lalo ng mga manlalaro ng ibang teams na nanonood. Kanina ka pa tingnan natin ngayon kung didikit ka pa sa akin.
pagkatapos nito. Sabi pa nga ni Baron Cimarron at bigla namang kumabog ang dibdib ni Cantos matapos iyon. Dito na nga rin biglang naalala ng marami ang kaguluhang nangyari noong finals ng Mima Europa League. Naalala nilang mga siraulo nga rin daw pala ang players ng Calapan City na mukha lang mababait. Si Coach Isaiah nga ay makikita ring ngumiti dahil sa kanyang nasaksihan. Ito nga ang kanyang kanina pang gustong makita mula sa mga players niya, ang angas na magbibigay ng takot sa mga makakalaban nila.